Sa kalsada ka nararapat, hindi sa pamamahay ko. Bulyaw ni Tharko, walang awang itinatapon ang mga damit ni Line sa putikan habang buong pagmamalaking nakayakap sa kabit niyang si Thirine. Basang-basa sa ulan at yakap ang anak na nilalagnat, naramdaman ni Line ang matinding panginginig ng paslit. Pilit man siyang tinapakan at dinurog, ngunit sa gabing iyon, namatay ang marupok na asawa. Isinilang ang palaban na ina. Hahayaan ba niyang angkinin ng mga linta ang dugong ibinuhos niya? Sa kalsada ka nararapat, hindi sa pamamahay ko. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin, Line. Amoy gatas ka. Puro dumi ang damit mo. At wala kang ibang ginawa, kundi maging pabigat sa pamilyang ito. Nakakasuka na. Nakatayo si Tharko sa hamba ng pintuan, malamig, at walang bahid ng awa ang mga matang nakatingin sa kanyang asawa. Habang binibitawan niya ang mga salitang tila patalim, maingat namang tinutupi ni Line ang paboritong asul na polo ng asawa, pilit pinaplansa ng kanyang mga nanginginig na daliri ang lukot sa kwelyo nito. Ang damit na ito, sana ang isusuot ni Tharko bukas para sa isang mahalagang pulong, isang bagay na pinaglaanan ni Line ng oras kahit pa nananakit ang kanyang likod sa maghapong pag-aalaga sa anak nilang nilalagnat. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Line. Biglang naging napakabigat ng hangin sa loob ng kwartong yon. Bumara ang isang makapal na tinik sa kanyang lalamunan, kaya't ni isang pantig ay hindi niya mailabas. Ang pamilyar na amoy ng fabric conditioner mula sa damit ni Tharko ay biglang nagbigay sa kanya ng matinding pagkahilo. Nakita niya ang paghigpit ng braso ni Tharko sa baywang ng isang babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Si Thirine, ang babaeng palaging bumibili sa pamilihan kung saan siya nagtatrabaho, ang babaeng tinawag pa niyang kaibigan. Ngayon, suot ni Thirine ang isang mamahaling pulang bestida at nakangiti ng may halong pangungutya. Bakit nangyayari ito? Anong kasalanan ang nagawa niya upang palitan ng ganito kabilis? Hindi pa man nakakabawi si Line sa pagkawasak ng kanyang puso. Bumukas ng malawak ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Trivela. Ang mukha ng matanda ay nakakunot, puno ng pandidiri habang nakatingin kay Line at sa batang si Tharen na natutulog at humihinga ng mabigat sa ibabaw ng kama dahil sa mataas na lagnat. Anong ginagawa ng basurang yan dito? Malamig na utos ni Doña Trivela. Itapon mo na ang mga gamit niyan sa labas. Tharko, hinihintay na ni Thirine ang kwarto niya. Wala na tayong mapapala sa babaeng yan. Ma, parang awa niyo na. Pilit na pinalabas ni Line ang boses mula sa kanyang tuyong lalamunan, bagaman nanginginig ang kanyang mga labi. Kahit wag na ako, kahit si Tharen na lang muna. Nilalagnat ang apo ninyo. Hindi niya kakayanin ang lamig sa labas. Imbes na maawa, lumapit si Doña Trivela sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang alkansyang yari sa palayok na hugis baboy. Ito ang inipon ni Line mula sa mga barya sa pamilihan, pambili sana ng gamot at gatas para sa bata. Walang pag-aalinlangan, inangat ng matanda ang palayok at inihampas ito sa sementadong sahig. Nagkadurog-durog ang lupa at nagkalat ang mga barya, gumulong sa bawat sulok ng kwarto. Anong apo? Ang batang iyan ay sumisip-sip lang din ng yaman ko tulad mo. Pagalit na wika ni Doña Trivela habang tinatapakan ng mga barya. Itong mga baryang ito ay kabayaran lamang sa kuryenteng inaksaya ninyo sa pamamahay ko. Mga palamunin. Unti-unting lumuhod si Line. Ang bawat piraso ng basag na palayok na tumutusok sa kanyang balat ay walang panama sa sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Nagsimula siyang pulutin ang mga barya, isa-isa, dahil alam niyang ito na lamang ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang anak bukas. Habang ginagawa niya ito, umaling-aungaw ang malambing ngunit nakakalasong boses ni Thirine. Oh honey, look at her. Mukha talaga siyang pulubi. Wika ni Thirine, sabay sandal sa balikat ni Tharko na tila nandidiri sa eksenang nasa kanyang harapan. Walang nagawa si Line
Nang biglang hablutin ni Tarko ang maliit na maleta at walang awang inihagis ang mga damit nito palabas ng bahay, diretso sa madilim at maulan na kalsada. Kasunod nito ay ang paboritong maliit na unan ni Tharen na mabilis na nilamon ng putikan at maruming tubig. Karga-karga ang nanginginig na si Tharen. Tinulak si Line palabas ng mismong bahay na kanyang pinaglingkuran ng mahabang panahon. Ang mabigat na pintuang kahoy ay sumara, nag-iwan sa kanya sa gitna ng walang awang buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay mabilis na tumagos sa kanyang manipis na damit, ngunit ang tanging inisip ni Line ay ang pag-init ng katawan ng kanyang anak. Ibinukang mabuti ni Line ang kanyang mga braso at binaluktot ang kanyang likod. Ginawang isang buhay na payong ang kanyang sariling katawan upang saluhin ang malakas na buhos ng ulan at hangin. Mailayo lamang sa kapahamakan ang paslit na walang kalaban-laban. Sa gabing iyon, namatay ang marupok na asawa at isinilang ang palaban na ina. Hahayaan ba niyang angkinin ng mga linta ang dugong ibinuhos niya? Sa di kalayuan, hindi napansin ni Line ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa gilid ng madilim na kalsada. Nakabukas ang mga ilaw nito at mula sa loob ay may isang taong tahimik na nakamasid sa bawat patak ng luha at ulan na bumabagsak sa mag-ina. Ang matalim na tingin mula sa sasakyan ay may taglay na isang hindi maipaliwanag na layunin. Humigpit ang yakap ni Line nang biglang tumigil sa pag-iyak si Tharen. Ang init na nagmumula sa balat ng bata ay tila nag-iba ng temperatura at ang kanyang maliliit na kamay na kanina ay nakahawak ng mahigpit sa damit ni Line ay unti-unting lumuwag hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa gilid. Ang liwanag ng kidlat ay naglantad sa maputlang mukha ng bata na nawalan na ng malay, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng natitirang pag-asa sa puso ng isang ina. Ang malamig na ulan at ang pagkawala ng init ng katawan ng bata ay nagtulak kay Line na tumakbo ng walang direksyon sa gitna ng madilim na kalsada. Pilit niyang inihahampas ang kanyang mga palad sa mga pintuang kahoy ng kanyang mga kapitbahay, nagmamakaawa ng kaunting silong o kahit gamot lamang para sa kanyang anak na nakapikit at walang malay. Ngunit sa halip na tulong, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang paglamlam ng mga ilaw at ang mabilis na pagsara ng mga bintana. Ang mga matang pamilyar na madalas bumati sa kanya tuwing umaga ay ngayon nagtatago sa likod ng mga kortina. Iniiwasan ang kanyang pighati na tila isang nakakahawang sakit. Wala ni isa ang naglakas loob na suwayin ang kapangyarihan at impluwensya ni Doña Trivella sa kanilang maliit na komunidad. Halos bumigay na ang mga tuhod ni Line. Ang bawat paghakbang ay tila may pabigat na nakakadena sa kanyang mga paa. Napahagulgol siya nang walang boses nang makita niya ang isang maliit na liwanag na nagmumula sa dulo ng kalsada. Ito ang sari-sari store ni Aling Talisa na bukas pa rin sa kabila ng mapanirang panahon. Ginamit ni Line ang kanyang huling lakas upang marating ang maliit na tindahan at bago pa man siya tuluyang matumba sa semento, isang magaspang ngunit mainit na pares ng mga kamay ang sumalo sa kanyang nanginginig na balikat. Mabilis na pinapasok ni Aling Talisa ang mag-ina sa maliit at masikip na bodega ng kanyang tindahan. Wala siyang sinayang na oras. Kumuha siya ng malinis na tuwalya at tuyong damit, maingat na pinunasan ang namumutlang bata at pinainom ito ng gamot na kinuha mula sa kanyang sariling paninda. Nang masigurong ligtas na at mahimbing na nakahiga si Tharen sa ibabaw ng isang lumang banig, tahimik na lumapit si Aling Talisa kay Line. "Inumin mo muna ito, Line. Magkakasakit ka niyan. Paano na ang bata kung pati ikaw bibigay?" Mahinahong wika ni Aling Talisa, isang tinig na naglalaman ng dalisay na pag-aalala. Inabot ng matanda ang isang baso ng mainit na kape na naglalabas ng manipis na usok. Nang dumampi ang init ng baso sa mga palad ni Line, tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang simpleng pag-abot na ito ay ang unang beses na may nag-alaga sa kanya pagkalipas ng 5 taong paglilingkod sa bahay ng kanyang asawa na parang isang alipin. Nakalimutan na niya ang pakiramdam ng maging mahalaga.
ang pakiramdam ng ituring na isang tao at hindi isang kasangkapan lamang habang pinagmamasdan ang mahinahong paghinga ni Tharen sa ilalim ng manipis na kumot. Unti-unting nagbago ang timbang ng damdamin sa dibdib ni Line. Ang dating takot at pangungulila ay unti-unting napalitan ng isang tahimik ngunit matalim na puot. Hindi niya hahayaang maging biktima lamang ang kanyang anak ng kalupitan ng mga taong dapat sana ay nagmamahal dito. Binuksan niya ang kanyang basang pitaka upang kunin ang mga baryang napulot niya kanina mula sa nabasag na alkansya, balak sanang ibayad kay Aling Talisa. Ngunit sa paghalukay ng kanyang mga nanginginig na daliri, isang luma at kupas na maliit na karton ang nahulog sa kanyang hita. Isa itong business card ng isang abogado. Isang piraso ng papel na matagal na niyang nakalimutan kung saan nagmula. Ngunit ngayon ay tila nagdadala ng isang kakaibang kutob. Ibinulsa niya ito. Isang tahimik na panunumpa ang binitawan sa hangin na hinding-hindi na siya luluha para kay Tharco. Dahil sa labis na pagkapagod ng katawan at isipan, hindi na malaya ni Line na nakatulog siya nang nakasandal sa malamig na pader ng bodega. Pagising niya kinabukasan, ang sinag ng araw ay tumatagos na sa maliliit na butas ng bubong, nagbibigay ng pahiwatig na lumipas na ang masungit na bagyo. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa banig kung saan niya iniwan si Tharen, isang malamig na kaba ang agad na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Walang bata sa ibabaw ng kumot at ang tanging naiwan ay ang bakas ng lukot sa unan. Napatayo siya nang wala sa oras, ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang isipan ay nilamon ng matinding pangamba. Kukunin ba nila ang tanging kayamanan na natitira sa kanya? Ang bawat hakbang ni Line palabas ng masikip na bodega ay tila pag-akyat sa isang matarik na bundok, mabigat at punong-puno ng takot. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa sobrang kaba. Umiikot sa kanyang isipan ang madilim na posibilidad na baka tuluyan ng inagaw ng pamilya, Villain ang kanyang anak, habang siya ay walang malay. Ngunit nang makarating siya sa harapan ng tindahan, isang mainit na alon ng ginhawa ang mabilis na naghugas sa kanyang pangamba. Nakita niya si Tharen na nakaupo sa isang lumang bangko, masiglang naglalaro ng mga walang kwentang bagay kasama si Aling Talisa. Ang nangiti sa inosenteng mukha ng kanyang anak ay naging isang matapang na paalala na kailangan niyang bumangon at maging matatag. Baon ng malalim na pasasalamat sa matanda, inilisan muna ni Line ang kanyang anak upang maghanap ng trabaho. Nilakad niya ang mga maaalikabok na kalsada sa ilalim ng walang awang sikat ng araw. Ngunit saan man siya magtungo, ang tanging sumasalubong sa kanya ay mga matang mapanghusga at labing nakatikom sa pagtanggi. Ang kanyang suot na lumang damit, ang kanyang namumutlang mukha, at ang kawalan ng maayos na papeles ay naging dahilan upang ipagtabuyan siya ng mga may-ari ng establishmento. Bawat pagtanggi ay tila isang mabigat na bato na idinadagdag sa kanyang pasanin, unti-unting dumudurog sa kanyang natitirang tiwala sa sarili. Dahil sa labis na pagod, gutom at kawalan ng pag-asa, nawala ang diwa ni Line sa kanyang paglalakad. Hindi niya napansin ang mabilis na paglapit ng isang malaking itim na sasakyan mula sa likuran, ang biglaang paghinto ng makina at ang mainit na hangin na nagmula sa mga gulong nito ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa sobrang gulat ay napaupo siya sa sementadong kalsada, nanginginig ang mga tuhod habang pinagmamasdan ang sasakyang muntik nang bumawi sa kanyang buhay. Sa pagtitig niya sa harapang bahagi ng sasakyan, namukhaan niya ito. Ito ang parehong kotseng nakaparada sa labas ng kanilang bahay noong gabing pinalaya sila sa gitna ng malakas na ulan. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng malinis at pormal na kasuotan ang mabilis na bumaba at lumapit sa kanya. Ang matipunong anyo nito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan, ngunit ang mga mata nito ay naglalaman ng malalim at dalisay na pag-aalala. "Miss Talene, are you okay? Nasaktan ba kita?"
Tanong ng lalaki, ginagamit ang buo at tunay niyang pangalan na matagal nang hindi tinatawag ng kahit na sino dahil mas sanay ang mga tao na tawagin siyang walang kwentang asawa. Sa halip na basta na lamang siyang hawakan upang itayo, maingat na inilabas ng lalaki ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Line nang may sapat na distansya, sinisigurong hindi magkakasagi ang kanilang mga balat upang hindi mabastos ang babae. Ang simpleng kilos na yon ay nagdala ng isang hindi pamilyar na pakiramdam ng paggalang at kaligtasan sa puso ni Line. Isa itong napakalaking kaibahan sa pandidiri at panlalait na palaging ipinapakita ng kanyang sariling asawa tuwing lalapit siya. Ako si Attorney Theron Lucero. Matagal na kitang hinahanap at nakita kita kagabi sa labas ng bahay ninyo. Pagpapakilala ng lalaki na nag-iwan ng higit pang mga katanungan sa isip ni Line. Bakit alam nito kung nasaan siya kagabi? Inalalayan siya ni Theron na makatayo at inanyayahan sa kanyang sasakyan upang mag-usap sa isang mas ligtas na lugar. Wala nang lakas si Line para magduda o lumaban. Sumama siya patungo sa tahimik na opisina ng abogado. Pagpasok nila sa silid, ang amoy ng mainit na kape at mga lumang libro ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa kanyang giniginaw na kaluluwa. Nang makaupo sila, inilapag ni Theron ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng matinding awa para sa babaeng nasa kanyang harapan. May isang dokumento na matagal nang dapat na sa iyo, Line. Isang bagay na pilit na itinatago sa iyo ng pamilya Villen at ginagamit upang gawin kang alipin sa sarili mong pamamahay. Mahinahong paliwanag ni Theron. Nanginginig ang mga kamay ni Line nang kunin niya ang mga papel mula sa loob ng envelope. Nang mabasa niya ang mga letrang nakaimprenta sa opisyal na dokumento, tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nanlamig ang kanyang mga daliri at halos hindi siya makahinga sa tindi ng pagkabigla. Ang dokumentong hawak niya ay ang orihinal na titulo ng malaking bahay na pinagpalayasan sa kanya kagabi. At sa ilalim ng pangalan ng nagmamay-ari, hindi nakasulat ang pangalan ni Tharco at lalong hindi ang pangalan ni Doña Trivela. Nakasulat doon ng malinaw at walang mali ang kanyang sariling pangalan, Thaline Travesa. Paanong ang bahay na pinagbayaran niya ng luha, pawis at pang-aalipin araw-araw ay pag-aari niya sa simula pa lamang. Tila napako ang paningin ni Line sa dokumentong hawak niya. Inilapit niya ang opisyal na papel sa kanyang mukha. Pilit inaaninag ang mga pamilyar na letra na tila naglalaro sa kanyang lumalabong paningin dahil sa nagbabadyang luha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang marahang hinahaplos ang nakaimprentang pangalan ng kanyang yumaong ama, si Ruben Travesa. Ang simpleng pagdampi ng kanyang balat sa malamig na papel ay nagdala ng matinding pangungulila sa natatanging haligi ng kanyang buhay, isang lalaking walang ibang hinangad kundi ang kabutihan ng kanyang kaisa-isang anak. Nabili ang bahay na yon mula sa life insurance ng papa mo, Line. Mahinahong paliwanag ni Theron, ang boses nito ay nagtataglay ng mabigat na simpatya. Bago siya pumanaw, siniguro niyang may matatawag kang sarili mong tahanan. Isang lugar kung saan hindi ka madedehado kahit kailan. Tila bumalik ang gunita ni Line 5 taon na, ang nakalilipas sa loob ng isang tahimik at malamig na kwarto ng pampublikong ospital. Naalala niya ang araw na nag-aagaw buhay ang kanyang ina. Dumating si Tharco na may dalang makapal na papel. Inilapag ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama at sinabing kailangan niya itong pirmahan upang makuha nila ang inutang na pera, pambayad sa tagapag-alaga at mga mamahaling gamot. Dahil sa matinding pagkalito, kaba at takot na mawalan ng isa pang magulang, pumirma siya ng walang pag-aalinlangan, nagtitiwala sa lalaking pinangakuan siya ng pag-ibig sa harap ng altar. Napagtanto niya ngayon na ang pirma niyang iyon ay hindi para sa isang utang,
Isa pala itong pekeng Special Power of Attorney. Isang mapanlinlang na dokumentong nagbigay ng buong karapatan kay Tharko na manipulahin ang kanyang mana. Ang matinding utang na loob na kanyang pinagbayaran ng dugo at luha sa loob ng mahabang panahon, ang pagyuko at pagiging alipin sa sarili niyang biyenan araw-araw na lamang ay isang napakalaking kasinungalingan. Wala siyang utang sa pamilya Villain, wala siyang pinagkakautangan ng buhay. Sila ang nagnakaw ng kanyang buong pagkatao, ng kanyang dignidad at ng tahanang ipinamana ng kanyang sariling ama. Muling ibinalik ni Theron ang atensyon ni Line. Sa kasalukuyan ng maingat nitong ipatong ang isa pang mamanipis na folder sa ibabaw ng mesa. Kasalukuyang inaayos ni Tharko ang pagbenta sa bahay mo, Line. Gagamitin niya ang pekeng papel na pinirmahan mo para mailipat ang titulo sa mga bagong bibili nang wala kang kaalam-alam upang makuha nila ng buo ang pera. Dagdag pa ng abogado, may nadiskubre siyang isang tagong bank account na nakapangalan kay Tharko na naglalaman ng napakalaking halaga ng pera, isang yamang hindi tumutugma sa kinikita nito mula sa kanyang trabaho. Nabuo ang isang malaking katanungan sa isip ni Line kung saan nanggaling ang ganoong kalaking salapi. At sino pang mga inosenteng tao ang ginagapang at niloloko ng asawa niya kasabwat ang kabit nitong si Thireen. Ang matinding sakit ng pagkakanulo ay tila isang asidong dahan-dahang sumunog sa natitirang kahinaan sa puso ni Line. Sa halip na muling humagulgol, gaya ng inaasahan ng sinuman, marahas niyang pinunasan ang huling patak ng luha na nagbabadya sa kanyang mga pisngi. Tumuwid siya ng upo, ang dating maamong babae na palaging nakayuko at humihingi ng tawad kahit walang kasalanan ay dahan-dahang naglaho sa loob ng silid na yon. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang pagkabog ng kanyang dibdib at tiningnan ng diretso sa mata ang abogado. Attorney Theron, ayoko nang umiyak at maawa sa sarili ko. Matatag, ngunit may panginginig na wika ni Line. Tell me, paano natin sila dudurugin sa paraang naaayon sa batas? Gusto kong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa anak ko. Bawat sentimo at bawat patak ng dignidad ko na inapak-apakan nila. Isang munting ngiti ng paghanga ang sumilay sa mga labi ng abogado nang biglang nagliwanag ang screen ng lumang cellular phone ni Line na nakapatong sa gilid ng mesa. Ang patuloy na pagyanig nito sa ibabaw ng kahoy ay naghudyat ng isang bagong mensahe. Nang buksan niya ito, bumungad ang mga salitang nagmula sa numero ni Tharko. Nakasulat doon ng walang pakundangan at puno ng pagmamalaki na ipadala na niya ang kanyang pirma para sa kanilang divorce at annulment papers ngayong linggo. Ang huling bahagi ng mensahe ay tila isang matulis na punyal na muling itinarak sa kanyang dibdib. Nagbabantang, kung hindi siya papayag sa mga kondisyon, idedemanda siya ni Tharko at sa pilitang kukunin si Tharen mula sa kanya dahil wala siyang trabaho at kakayahang buhay ng bata. Paano niya lalabanan ng isang halimaw na handang gamitin ang sariling dugo at laman upang tuluyan siyang mapaluhod? Ang banta ni Tharko na kukunin ang kanyang anak ay nag-iwan ng isang nagbabagang apoy sa dibdib ni Line. Isang apoy na tuluyang tumupok sa anumang natitirang kahinaan sa kanyang pagkatao. Habang siya ay nag-iisip ng paraan upang maprotektahan si Tharen, sa loob naman ng malaking bahay na kanyang pinaghirapan, isang magarbong pagdiriwang ng kasakiman ang nagaganap. Sa gitna ng malawak na sala na pinalamutian ng mga mamahaling muebles, nakaupo si Thireen na parang isang tunay na reyna. Suot ang isang manipis at pulang bestida na gawa sa seda, nakahalukip-kip siya habang pinagmamasdan ang kanyang mga bagong kuko. Ang dating asawa ng kanyang kinakasama ay naghihirap sa lansangan, habang siya ay nagpapasarap sa yamang hindi naman kanya. Ma, make my coffee a bit sweeter today, okay? And please use the expensive beans na binili ko kahapon. Utos ni Thireen nang may halong pag-iinarte. Ang boses nito ay nagpapahiwatig ng lubos na kontrol sa buong kabahayan.
Kung si Line ang nagbitiw ng mga salitang yon, malamang ay nakatanggap na siya ng matatalim na salita at panlalait mula sa kanyang biyenan. Ngunit sa isang nakapanlulumong kabalintunaan, lumabas mula sa kusina si Doña Trivela na may dalang isang mamahaling porselanang tasa. Ang muka ay nakangiti at walang bakas ng pagrereklamo. Maingat niyang inilapag ang mainit na kape sa harapan ni Thireen. "Siyempre naman, Hija. Lahat ng gusto mo ay masusunod. Para sa magaling kong manugang na magpapayaman lalo sa pamilyang ito." Malamig na sagot ni Doña Trivela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang iniisip ang mga pangakong yaman. Nang tumalikod ang matanda upang bumalik sa kusina, isang tahimik at mapanlait na pag-irap ang pinakawalan ni Thireen. Ang kanyang labi ay kumibot sa isang patagong ng ngiti ng pandidiri. Wala siyang kahit anong respeto sa matanda. Para sa kanya, si Doña Trivela ay isa lamang sunod-sunuran na nagpapabulag sa kislap ng salapi. Ang tahanang ito ay walang bahid ng tunay na pagmamahal, kundi isang pugad ng mga lintang handang sipsipin ang dugo ng isa't isa para lamang sa pansariling interes. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Tharco na may dalang kagalakan. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang cellular phone habang masiglang nakikipag-usap sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong sala, puno ng pagmamayabang na tila hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. "Yes, bro. Sure na ito. The buyer is ready to pay in cash by next week. Gagamitin ko na ang mga papeles para madaliin ang transfer. Ipapapasok ko agad ang lahat ng milyon sa investment project ni Thireen. We are going to triple our money." Pagyayabang ni Tharco bago niya ibinaba ang tawag at hinalikan ng pisngi ng kanyang kabit. Nagpaalam si Tharco na aalis muna saglit upang makipagkita sa isang abogado na mag-aayos ng kanilang kasalukuyang kasal. Isang hakbang upang tuluyan ng putulin ang anumang legal na ugnayan kay Line at masiguro ang pag-angkin kay Tharen. Nang makalabas na ang sasakyan ni Tharco mula sa malaking gate, naiwan si Thireen na nag-iisa sa sala. Mabilis na nagbago ang anyo ng babae. Kumuha siya ng isa pang telepono mula sa kanyang mamahaling bag, isang lihim na kagamitan na hindi alam ni Numan sa bahay na yon. Tumawag siya sa isang hindi kilalang numero at nagsalita sa isang napakahina at seryosong tono. "The fool is taking the bait. Ibebenta na niya ang bahay bukas. Prepare my flight and the dummy accounts. Wala siyang kaalam-alam na wala namang totoong project. Iiwan ko siyang baon sa utang kasama ang pakialamera niyang nanay." Habang nangyayari ang lahat ng pandaraya at kasakiman sa loob ng maliwanag na mansyon, sa labas ng matataas na pader, sa ilalim ng madilim na anino ng isang malaking puno, nakatayo si Line. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay hindi niya alintana. Ang kanyang paningin ay matalim na nakapako sa malalaking bintana ng kanyang sariling bahay. Sa kanyang kanan, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na laruang sasakyan na nakuha niya mula sa mga naiwang gamit ni Tharen. Bawat pagdiin ng kanyang mga daliri sa matigas na plastik ng laruan ay sumisimbolo sa pagpigil niya sa nag-aalab na galit. Hindi na siya ang dating Line na iiyak at magmamakaawa. Nandyan siya hindi upang manlimos ng atensyon, kundi upang pag-aralan ang bawat galaw ng kanyang mga kaaway. Kinakabisado niya ang oras ng pagdating at pag-alis ni Tharco, ang mga taong pumapasok sa gate, at ang kahinaan ng bahay na siya mismo ang naglinis at nag-alaga sa loob ng 5 taon. Ang banta sa kanyang anak ay naging isang matibay na sandata na nagpatapang sa kanyang kaluluwa. Titiyakin niyang ang bahay na inangkin ng mga linta ay magiging mismong kulungan na sasakal sa kanila. Akmang tatalikod na sana si Line upang bumalik sa tindahan ni Aling Talisa upang hindi mahalata ang kanyang pagkawala nang biglang tumigas ang kanyang buong katawan. Isang malamig na kaba ang gumapang mula sa kanyang gulugod patungo sa kanyang batok. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang matinis
at pamilyar na tinig na nagmula sa likuran niya. Isang boses na pagmamay-ari ng isang taong hindi niya inaasahang makakakita sa kanya sa ganoong sitwasyon. "Line, anong ginagawa mo rito sa labas ng gate?" Ang matinis na tinig na yon na pumunit sa katahimikan ng gabi ay nagmula kay Aling Chona, ang kilalang tsimosa sa kanilang kanto, na ang tanging libangan ay bantayan ang buhay ng may buhay. Nakatayo ito sa tapat ng kanyang bahay, ang mga mata ay nanlalaki sa mapanuyang gulat habang nakaturo kay Line. Bago pa man makapag-isip ng paraan si Line upang makalayo, malakas nang isinigaw ni Aling Chona ang pangalan ni Doña Trivela upang ipaalam na umaaligid ang pinalayas na manugang sa labas ng malaking gate. Ang mabigat na pag-usad ng bakal na tarangkahan ay naghudyat ng mabilis na paglabas ni Doña Trivela. Suot ang kanyang mamahaling bestida na panlakad, ang mukha ng matanda ay mabilis na nag-iba mula sa pagiging masaya patungo sa matinding pandidiri nang magtama ang kanilang mga paningin ni Line. Tinakpan ng matanda ang kanyang ilong gamit ang isang panyong may burda. Tila nakalanghap ng isang nakamamatay na amoy mula sa babaeng 5 taon niyang inalipin. "Ano na namang ginagawa ng pulubing yan dito? Bumalik ka ba para manlimos ng tira-tira namin dahil hindi mo kayang pakainin ang anak mong pabigat?" Matalim at puno ng kamandag na wika ni Doña Trivela. "Umalis ka rito, Line. Baka makita ka ng mga bisita ni Tarko bukas. Nakakahiya ang hitsura mo. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito." Kung nangyari ang tagpong ito kahapon, malamang ay nakayuko na si Line, lumuluha at nagmamakaawa para sa kaunting habag. Ngunit ang mga patak ng luha sa kanyang mga mata ay natuyo na ng puot at ang kanyang marupok na puso ay binalot na ng isang makapal na bakal ng katotohanan. Humigpit ang hawak niya sa laruang sasakyan ni Taren na nasa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang batok at ang pagiging matigas ng kanyang mga kalamnan. Isang pisikal na reaksyon ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Sa halip na yumuko, itinaas ni Line ang kanyang baba, inayos ang kanyang tayo, at tiningnan ng tuwid sa mga mata ang kanyang dating biyenan. "Hindi ako nandito para humingi ng limos, Doña Trivela. At lalong wala akong balak na bumalik sa impyernong pamamahay na yan." Kalmado, ngunit may diin ang bawat pantig na lumabas sa bibig ni Line. Isang boses na hindi kailanman narinig ng matanda mula sa kanya. "Siguraduhin niyo lang na matibay ang pundasyong kinatatayuan ninyo ngayon dahil minsan, ang bahay na pilit ninanakaw at ipinagmamalaki sa iba ay siya ring guguho at lalamon sa inyo ng buhay." Tila tinamaan ng malamig na hangin ang gulugod ni Doña Trivela. Napaatras ang matanda ng ilang hakbang, ang mga mata ay kakikitaan ng kalituhan at isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang dating maamong tupa ay may dala na ngayong panganib sa kanyang mga mata. Bago pa man makasagot ang biyenan, tumalikod na si Line at naglakad palayo ng may taas noo at walang pag-aalinlangan. Iniiwan ang nag-uusisyong kapitbahay at ang nanginginig na matanda sa gitna ng kadiliman. Ang mainit na singaw ng sabaw ng bulalo ay sumalubong kay Line pagpasok niya sa isang maliit at lumang karinderya sa kabilang kanto. Sa pinakasulok na mesa ng simpleng kainan, nakaupo si Attorney Theron Lucero. Bagaman ang kanyang mamahaling suit ay hindi nababagay sa alikabok at usok ng lugar, ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng lubos na komportableng paghihintay. Nang makita niya si Line na palapit, mabilis siyang tumayo at maingat na inalalayan ang upuan nito. Isang kilos ng tunay na maginoo na hindi nangangailangan ng anumang mali siya. Inilapit ni Theron ang isang mangkok ng mainit na sabaw sa harapan ni Line. Ang kanilang mga daliri ay muntik ng magkadampi, ngunit mabilis at maingat na iniwas ni Theron ang kanyang kamay upang panatilihin ang nararapat na distansya at respeto. Ang simpleng pag-iwas na yon na may kalakip na maiinit at nag-aalalang tingin ay nagdala ng isang tahimik na kilig at kapanatagan sa pagod na puso ni Line. Sa unang
Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya. Ang sabay nilang paghigop ng mainit na sabaw sa loob ng maliit na karinderya ay nagbigay ng mas masarap na pakiramdam kaysa sa lahat ng mamahaling pagkaing inihain niya noon sa mansyon ng mga villain. Nang matapos silang kumain, nagbago ang timbang ng hangin sa kanilang paligid. Ang maamong mukha ni Theron ay napalitan ng isang seryoso at kalkuladong anyo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na itim na flash drive at inilapag ito sa ibabaw ng gasgas na kahoy na mesa. Binuksan niya ang kanyang dalang maliit na laptop at ipinasok ang kagamitan. Ito ang alas natin laban kay Tharcoline. Matagal ko itong hinanap at ngayon ay nasa kamay na natin ang nag-iisang taong makakapagpatunay ng lahat ng panloloko niya at ng kabit niyang si Thirine. Pabulong ngunit madiin na paliwanag ni Theron. Itinuon ni Line ang kanyang paningin sa maliwanag na screen ng laptop. Inasahan niya ang mga pahina ng bank statements o mga pekeng kontrata na pag-aari ng kanyang asawa. Ngunit nang bumukas ang unang file, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nawala ang lahat ng hangin sa kanyang baga at ang kanyang mga kamay ay kusang napakapit sa gilid ng mesa ng napakahigpit. Ang imaheng nakatambad sa kanya ay hindi isang dokumento. Isa itong larawan ng isang lalaking nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim na silid. Ang mukha nito ay puro pasa, duguan, at ang mga mata ay sumisigaw ng matinding pagmamakaawa. Kilalang-kilala niya ang lalaking yon. Paano ito nangyari sa matalik na kaibigan ng asawa niya? Ang bawat hininga ni Line ay tila humihinto sa gitna ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang duguang mukha ni Tavio sa screen ng laptop. Ang matinding panghihina na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nanlalamig na kilabot. Hindi lamang pala emosyonal na pang-aabuso ang kayang gawin ni Tharco. Ang lalaking pinangakuan siyang iingatan ay may kakayahan palang gumawa ng ganito. Kakarumal-dumal na bagay sa sarili nitong matalik na kaibigan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na karinderya ay naging napakabigat. Tanging ang malayo at mahinang ugong ng mga sasakyan sa kalsada ang nagpapaalala sa kanila na buhay pa ang mundo sa labas. Mabilis na isinara ni Theron ang laptop at muling inalalayan si Line patungo sa sasakyan. Nagtungo sila sa isang liblib at lumang apartment sa dulo ng isang makitid na eskinita kung saan ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa amoy ng alikabok. Sa loob ng isang madilim at maliit na silid, natagpuan nila si Thavio. Ang lalaking dating masigla at palaging kasama ni Tharco sa mga inuman ay ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakaupo ito sa gilid ng isang kupas na kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mga mata ay puno ng matinding takot sa bawat paggalaw ng anino sa pader. Nang makita ni Thavio si Line, isang tuyo at mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga tuyong labi. Ikinuwento niya ang buong katotohanan na tila isang gripo ng mapait na alaala na hindi na mapatigil. Sinabi niya kung paano siya niloko ni Tharco at ni Thirine, kung paanong ang lahat ng ipon ng kanyang pamilya na inilaan para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid at pagpapagamot ng kanyang magulang ay naubos sa isang iglap dahil sa isang pekeng investment project na ipinangako ng asawa ni Line. Nang subukan ni Thavio na bawiin ang pera at magbanta na magsusumbong sa pulisya, doon na nagsimula ang kanyang bangungot. Pinagbuhatan siya ng kamay ng mga tauhan ni Tharco at binalaan na itutumba ang kanyang pamilya kung magsasalita siya. Habang nakikinig, ang puso ni Line ay tila pinipiga ng isang napakabigat na kamay. Napagtanto niya na ang kalupitang naranasan niya ay bahagi lamang ng isang mas malaking kadiliman. Hindi lang siya ang biktima. Marami pang ibang inosenteng buhay ang sinira ng kasakiman ni Tharco at ng kanyang kabit. Dahan-dahang tumayo si Line, lumapit sa maliit na lababo at kumuha ng isang baso ng malinis na tubig. Inabot niya ito kay Thavio
nang may banayad na haplos sa balikat nito. Sa gitna ng matinding pighati at takot ng lalaki, ang simpleng baso ng tubig na inabot ni Line ay naging simbolo ng isang pag-asang matagal na nitong hindi nararamdaman. Ang mga luha ni Tavio ay pumatak sa malamig na sahig. Basang-basa ang kanyang mga pisngi habang tinatanggap ang kabutihang loob ng babaeng ninakawan din ng lahat ng asawa niya. "I have everything we need, Line," wika ni Theron habang maingat na kinukuha ang mga orihinal na resibo at bank transfers na itinatago ni Tavio sa loob ng isang lumang unan. Ang mga dokumentong ito ang magpapatunay na ang perang pambayad ni Tarko sa mga luho nila ay galing sa panloloko sa kapwa. Hindi lang sila mawawalan ng bahay, mabubulok sila sa kulungan. Tumingin si Line kay Theron at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Ang kanyang pakikipaglaban ay hindi na lamang para sa kanyang sarili at para kay Taren. Ito ay laban na para sa lahat ng mga taong pinatulo ang luha at ninakawan ng dignidad ng pamilya Villain. Nangako si Theron na bibigyan ng proteksyon si Tavio at ililipat ito sa isang mas ligtas na lugar kapalit ng pagtestigo nito sa takdang panahon. Akmang lalabas na sila ng apartment nang biglang tumunog ang telepono ni Theron. Ang bawat segundo ng pagtunog nito ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagpapaalala sa bilis ng orasan. Nang sagutin ito ng abogado, mabilis na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ang kanyang mga panga ay naginggit-ngit at ang kanyang mga mata ay nanliit sa matinding tensyon. Ang boses mula sa kabilang linya ay nagmula sa isa niyang tauhan sa Registry of Deeds. "Line, kailangang magmadali tayo." Seryosong wika ni Theron habang mabilis na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Nagawa ng ipasa ni Tarko ang pekeng Special Power of Attorney sa opisina ng gobyerno kanina lamang. Minamadali nila ang lahat. Bukas na bukas din, itinakda na nila ang opisyal na bentahan ng bahay mo sa isang buyer na galing sa ibang bansa. Kapag nangyari iyon at napirmahan ang mga papel bukas, mas mahihirapan na tayong bawiin ang pag-aari mo. Tumingin si Line sa madilim na kalangitan. Ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog gaya ng isang ibong pilit kumakawala sa hawla. Bukas, ang lahat ng hirap at pasakit niya sa loob ng 5 taon ay nakasalalay na lamang sa susunod na 24 na oras. Habang ang bawat patak ng oras ay tila isang punyal na nagpapaalala sa nalalapit na katapusan, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sapat ba ang kanyang tapang upang harapin ang mga halimaw sa mismong tahanang kumuha ng kanyang kaluluwa? Sa gitna ng malalim na katahimikan ng gabi, pinagmamasdan ni Line ang payapang mukha ni Taren habang ito ay mahimbing na natutulog sa ibabaw ng malinis na banig sa loob ng tindahan ni Aling Talisa. Ang bawat marahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak ay nagsilbing isang tahimik na katiyakan na ligtas na ito mula sa lupit ng nakaraang gabi. Sa dulo ng kanyang mga daliri, mararamdaman ni Line ang paghupa ng init sa noo ng bata. Isang tagumpay na maliit man ay nagbigay ng malaking pag-asa sa kanyang naguguluhan pang-isipan. Ang inosenteng gingiti sa mga labi ni Taren habang nananaginip ay naging sapat na dahilan para kay Line na huwag sumuko kahit gaano pa man kabigat ang krus na kanyang pinapasan. Isang marang pagkatok sa pinto ng tindahan ang nagpalingon kay Line. Pagbukas niya ay bumungad ang anyo ni Attorney Theron Lucero. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay pumasok sa loob, dala ang pamilyar at malinis na amoy ng pabango ng lalaki na tila naging simbolo na ng kaligtasan para kay Line. Hindi ito nakasuot ng formal na coat gaya ng nakasanayan. Nakatupi ang mga manggas ng puting polo nito na tila ba galing din sa isang mahabang laban. May inabot si Theron na isang maliit at lumang kahon na yari sa pilus. Nang buksan ito ni Line, bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ay naroon ang gintong relo ng kanyang ama.
Ang relong inisip niyang tuluyan nang nawala ng iwan niya ang mansyon sa gitna ng ulan. Maingat itong nilinis at inayos ni Theron. Ang bawat bahagi nito ay nagniningning na tila bago. I managed to get this back line. It's your father's legacy. He'd want you to have it as a reminder that your time is finally coming back to you. Mahinahong sabi ni Theron. Ang bawat paggalaw ng mga kamay ng relo ay tila isang marahang bulong ng nakaraan, isang pangakong hindi siya pababayaan ng kanyang ama kahit sa kabilang buhay. Lumabas sila sa maliit na balkonahe ng tindahan upang hindi magising ang bata. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng pilak na anino sa paligid. Habang ang malamig na hangin ay dahan-dahang tumatagos sa manipis na baro ni Line, naramdaman niya ang isang biglaang init na bumalot sa kanyang mga balikat. Maingat na isinampay ni Theron ang kanyang sariling coat sa kanya. Walang anumang pisikal na pagdampi ng balat sa balat. Tanging ang bigat ng tela at ang init na nagmumula sa suot ng lalaki ang nagpatahimik sa panginginig ni Line. Sa simpleng kilos na yon, na puno ng respeto at tahimik na pag-aalaga, naramdaman ni Line ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman na ipakita ni Tarko, isang pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit, kundi nagbibigay ng proteksyon. Everything is ready for tomorrow, Line. Pabulong na wika ni Theron habang ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa kadiliman ng kalsada. Kinuha ni Theron ang kanyang telepono at tinawagan ng hepe ng lokal na pulisya. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay kalkulado at puno ng awtoridad. Inihahanda ang lahat para sa isang entrapment operation na tatapos sa kasakiman ni Tarko. Habang nakikinig si Line, ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang matalas na determinasyon. Ito na ang huling gabi na magiging biktima siya. Bukas, ang bawat patak ng luha at bawat insulto na kanyang tinanggap ay magsisilbing mga baras ng rehas na sasakal sa mga nagpahirap sa kanya. Nang tuluyan nang umalis si Theron upang maghanda para sa susunod na araw, bumalik si Line sa tabi ni Theron at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang pagtulog, ang kadiliman ay tila naging isang malawak na apoy. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Tarko na nakatayo sa tapat ng kanilang mansyon. May hawak na nagbabagang posporo at may ngising demonyo. Pinapanood nito ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga dingding ng bahay, hanggang sa ang amoy ng usok ay tila tumagos na sa kanyang pandama, nagiging totoo at nakakasulasok. Sa gitna ng panaginip, naramdaman ni Line ang matinding takot. Hindi para sa bahay, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak, na tila nasa loob pa rin ng naglalagablab na gusali. Nagising si Line na may pawis sa noo at nanginginig ang buong katawan, habang ang anino ng nakaraan ay tila ayaw pa ring lumikas sa kanyang isipan. Napupuno ng ningning at kislap ang buong mansyon ng mga bilen sa gabing iyon. Isang kabalintunaan sa dilim at pighati na iniwan nila sa labas ng kanilang bakuran. Ang malalaking chandelier ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na tumatama sa mga mamahaling kagamitan. Tila ba nagpupumilit na itago ang amoy ng kabulukan at panlilinlang na namamayani sa loob. Nag-organisa si Tarko ng isang magarbong handaan. Imbitado ang mga mayayamang kapitbahay at ilang mga kilalang tao sa komunidad upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay at ang nalalapit na pagpasok ng napakalaking halaga ng salapi sa kanyang mga kamay. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga paimbabaw na tawanan at ang kalansing ng mga basong kristal na nagtatama. Isang ingay na nagpapahayag ng pagdiriwang ng mga taong nabubuhay sa pawis ng iba. Sa gitna ng sala, si Doña Trivela ay wari isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang mga bisita. Suot ang kanyang pinakamagarbong bestida, kislap-kislap ang mga alahas sa kanyang leeg at braso, na tila tunay na ginto, ngunit sa katotohanan ay mga paimbabaw lamang na palamuti gaya ng kanyang pagkatao. Walang tigil ang kanyang pagyayabang tungkol sa kanyang bagong manugang na si Thireen.
Sinasabing ito ang tunay na swerte ng pamilya at ang babaeng mag-aangat sa kanila sa tugatog ng kayamanan. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng kamandag at panunumbat sa nakaraan. Tila ba ang bawat papuri niya kay Therine ay isang sampal sa alaala ni Line na 5 taon niyang inalipin. Sa isang sulok, nakaupo si Therine. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa isang malaking itim na maleta na nakalagay sa ilalim ng maliit na mesa. Naroon ang inisyal na bayad mula sa mga investors na kanyang niloko, isang kayamanan na balak niyang itakas sa oras na makuha na ang kabuuan ng benta ng bahay. Isang mapanlinlang at seryosong tingin ang ibinibigay niya sa maleta, nag-aabang sa tamang pagkakataon para tuluyan ng iwan ang mag-inang Villain na walang kaalam-alam na sila rin ay mga biktima ng kanyang sariling laro. Ang bawat marahang pagtapik ng kanyang mga daliri sa upuan ay nagpapakita ng kanyang matinding pagnanasa na matapos na ang lahat ng ito. Dumating ang lalaking magsisilbing huling pako sa krus na binuo ni Tharco, ang pekeng buyer na kasabwat ni Therine. Nakasuot ito ng formal na suit at may dalang isang makapal na envelope na puno ng mga dokumento ng paglilipat ng titulo. Agad silang nagtungo sa gitna ng sala, kung saan ang lahat ng bisita ay nakamasid ng may paghanga at inggit. Inilatag ang mga puting papel sa ibabaw ng mesa. Ang bawat letra at pirma roon ay sumisimbolo sa pagnanakaw ng tahanang ipinamana ng ama ni Line. Hawak na ni Tharco ang isang mamahaling ballpen. Ang dulo nito ay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding kagalakan at katuwaan. Tila ba ang bawat galaw ng kanyang kamay ay nagdadala sa kanya sa langit ng kapangyarihan. Inilapit niya ang panulat sa bahagi ng dokumento kung saan dapat ilagay ang kanyang pangalan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa sobrang pananabik. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging manipis. Ang bawat paningin ay nakatutok sa dulo ng ballpen na handa nang bumura sa huling alaala ni Line. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, isang biglaang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Ang bawat bumbilya sa buong mansyon ay sabay-sabay na namatay, na nagresulta sa isang napakadilim na paligid na tila nilamon ng isang itim na kumot ang bawat sulok ng bahay. Ang katahimikan ay naging napakalalim at nakakabingi. Tanging ang mabigat na hininga ni Tharco at ang panginginig ng kamay nito ang nagpapatunay na naroon pa sila. Sa gitna ng kadiliman, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa sala. Dala ang isang pamilyar at matapang na amoy na tila nagmumula sa kalsada. Isang amoy na matagal nang pilit na kinakalimutan ng pamilya Villain. Nasaan si Line habang ang kadiliman ay bumabalot sa kanilang tagumpay. Ang kadiliman sa loob ng mansyon ay tila isang makapal na pader na humaharang sa bawat hininga ng mga taong naroroon. Ang katahimikan ay naging napakalalim, sapat upang marinig ang mabilis na pagpintig ng puso ni Tharco sa loob ng kanyang dibdib at ang panginginig ng mga papel sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng kawalan ng liwanag, ang bawat panauhin ay naging mga anino na lamang na walang magawa, kundi maghintay sa susunod na mangyayari. Isang marahas na pagkakabukas ng malaking pintuan sa harapan ang nagpapasok ng isang matalim na liwanag mula sa kalsada, tila isang kidlat na tumapos sa kadiliman. Sa hamba ng pinto, isang bulto ng babae ang nakatayo. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag na tumatama sa sahig ng sala. Habang dahan-dahang naglalakad papasok, ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng tunog ng pagtitiwala at kapangyarihan. Ito ay si Line, suot ang isang formal at eleganteng damit na nagpapakita ng kanyang tunay na kagandahan. Isang kagandahang hindi na nabubura ng dumi o pagod. Sa kanyang likuran ay nakasunod si Attorney Theron Lucero na ang anyo ay tila isang pader
na handang pumrotekta sa anumang oras. Line, anong karapatan mong pumasok dito nang walang pahintulot? Bulyaw ni Doña Trivela nang muling bumalik ang kuryente at magliwanag ang buong paligid. Ang mukha ng matanda ay mabilis na napuno ng puot at galit, habang ang kanyang mga kamay ay nakaturo sa pintuan. Umalis ka rito, patay gutom! Guards, ilabas ang babaeng ito. Hindi kumilos ang mga tauhan sa paligid. Ang bawat mata ay nakatitig sa malamig at kalmadong mukha ni Line. Lumapit si Tarko nang may matinding panggigigil. Ang kanyang mga panga ay nagnggit-ngit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tinangka niyang hawakan ang braso ni Line upang kaladkarin ito palabas sa harap ng lahat ng kanyang mga bisita. Huwag mong subukan, Tarko. Madiin at seryosong wika ni Theron habang maingat niyang hinaharang ang kamay ng lalaki. Isang matalim na tingin ang ibinigay ng abogado na naging sapat upang mapaatras si Tarko. Dahan-dahang lumapit si Line sa mesang kinalalagyan ng mga dokumento ng bentahan. Walang takot niyang kinuha ang ballpen na hawak ni Tarko at inilapag ito sa malayo. Pagkatapos, inilabas niya mula sa kanyang dalang bag ang isang asul na folder na may opisyal na selyo ng korte. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, ng mga kapitbahay na dati ay humahamak sa kanya at ng mga taong nagpahirap sa kanya, inilapag ni Line ang cease and desist order sa ibabaw ng kontrata ng bentahan. Ang bahay na ito ay hindi mo pag-aari, Tarko, at lalong hindi ito mabibili ng kahit na sino. Sa gabing ito, ang boses ni Line ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, malinaw at puno ng dignidad. Ang lahat ng papeles na ipinagmamalaki nyo ay bunga ng panloloko at paggawa ng pekeng pirma. I have the original title, and my name is the only one written on it. You are nothing but a squatter in my own home. Tila tinamaan ng kidlat si Tarko. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng mga papel sa ibabaw ng mesa. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay nagpapakita ng matinding takot na ngayon lamang niya naramdaman. Napatingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit tanging ang mga bulungan ng pagkabigla mula sa kanyang mga bisita ang sumalubong sa kanya. Lumingon si Tarko sa kanyang tabi. Balak sanang humingi ng tulong kay Thireen, ngunit isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya nang makitang wala na sa upuan ng babaeng kanyang pinagkatiwalaan. Ang pwesto kung saan dapat naroon ang kanyang kabit ay bakante na. Tanging ang naiwang amoy ng pabango nito ang nagsisilbing alaala. Habang ang kaguluhan ay nagsisimulang mamayani sa loob ng mansyon, isang bagong tunog ang nagsimulang mangibabaw mula sa labas ng bakuran. Ang matinis at paulit-ulit na babala ng pulisya ay mabilis na lumalapit, nagbibigay ng pulang at asul na liwanag na tumatama sa mga malalaking bintana ng sala. Ang bawat pag-ikot ng mga ilaw ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Napatingin si Line sa pinto. Ang kanyang puso ay puno ng katarungan, habang ang mga yapak ng mga awtoridad ay papalapit na sa hagdanan ng mansyong naging kulungan niya ng 5 taon. Ang matapang na pag-ikot ng mga ilaw mula sa sasakyan ng mga awtoridad ay nanunuot sa bawat bintana ng mansyon, nagbibigay ng salit-salit na kulay pula at asul sa mga puting dingding na tila ba ang buong bahay ay sumisigaw na rin ng katarungan. Pumasok ang mga pulis ng may pormal na lakad, sa pangunguna ng isang hepe na may hawak na opisyal na papeles. Sa tabi nila ay naglalakad si Thavio, ang dating kaibigan ni Tarko, na ngayon ay may dala ng sapat na tapang upang harapin ang taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatitig sa kanila. Ang mga bulungan ay naging isang malalim na katahimikan na punong-puno ng tensyon. Tarko Villen, ikaw ay iniaresto sa mga kasong large-scale estafa at falsification of public documents. Ang boses ng pulis ay mariin at walang bahid ng pag-aalinlangan habang binabasa ang warrant of arrest sa harap ng lahat. Tila ba binuhusan ng malamig na tubig si Tarko. Ang kanyang muka ay naging parang abo sa putla.
at ang pawis ay mabilis na namuo sa kanyang noo kahit pamalamig ang buga ng aircon sa loob ng sala. Sinubukan niyang magpumiglas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang itinatago ang mga ito sa likod. Ang kanyang tinig ay naging pautal-utal, puno ng desperasyon at pilit na paninisi. "Wait, Chief. Nagkakamali kayo. Asawa ko siya. She's my wife." Sigaw ni Tharko habang itinuturo si Line ng may matinding panggigigil. "Lahat ng meron siya ay meron din ako. I have the right to sell this house because we are married. Line, tell them. Tell them na nagbibiro ka lang." Dahan-dahang humakbang si Line palapit sa lalaking 5 taon niyang pinagsilbihan ng buong katapatan. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata, ngunit wala ng bakas ng takot o pag-ibig sa kanyang mga balintataw. Tanging ang isang malalim na kapayapaan at katarungan ang nananatili roon. Ang kanyang boses, nang magsimulang magsalita, ay tila isang matalim na huni ng hangin na humihiwa sa bawat kasinungalingan ni Tharko. Ang kasal ay hindi lisensya upang magnakaw ng dignidad at pag-aari ng iyong asawa, Tharko. Mahinahong wika ni Line, ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 karanasan. Ang bahay na ito ay hindi lamang gawa sa bato at semento. Ito ay binuo mula sa pagmamahal at proteksyon ng aking ama. Mga bagay na kailanman ay hindi mo natutunang ibigay sa akin. Pinili mong maging halimaw sa sarili nating tahanan. Kaya ngayon, harapin mo ang dilim na ikaw mismo ang lumikha. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Tharko ay naging huling hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang bawat pag-ikot ng mekanismo ng posas ay tila isang hatol na nagtatapos sa kanyang kalayaan. Sa harap ng lahat ng mga kapitbahay na dati ay pumanig sa kanya dahil sa kanyang yaman, kinakaladkad si Tharko palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kahihiyan. Habang ang mga tsimosang dati ay humahamak kay Line, ay ngayon ay yumuyuko at umiiwas ng tingin sa tindi ng hiya sa kanilang sariling mga maling akala. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Doña Trivela ay nakatayo sa isang sulok, nakasandal sa pader habang ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang marangyang alahas ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Ang matinding kahihiyan at ang pagkawala ng lahat ng kanyang inaasam na yaman ay naging labis para sa kanyang matandang katawan. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod at bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, ang kanyang hininga ay naging mabigat at pautal-utal. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat sa gulat. Tila hindi matanggap ang biglaang pagguho ng kanyang kastilyo. Nakaalis na ang lahat ng mga bisita. Naiwan ang mansyon na puno ng mga kalat ng isang naudlot na selebrasyon. Tumayo si Line sa gitna ng sala. Pinagmamasdan ng bawat sulok ng bahay na ngayon ay sa kanya na muli. Ngunit ang katuwaan ay hindi pa ganap na nadarama nang biglang tumunog ang telepono ni Theron. Isang tawag mula sa lokal na ospital ang nagpabago sa timbang ng hangin sa loob ng silid. "Line, ang dating biyenan mo. Nasa emergency room siya ngayon." Seryosong balita ni Theron pagkababa ng telepono. Sinasabing inatake siya ng stroke dahil sa tindi ng tensyon kanina at dahil naka-freeze ang lahat ng bank accounts ni Tharko, walang mahanap na magbabayad ng deposit at medical bill para sa paggamot sa kanya. Tumingin si Line sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay muling nagsimulang pumatak ng marahan sa kalsada. Ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa salamin ay nagpapaalala sa kanya sa gabing pinalayas siya ng walang kaawa-awa. Ngayon, ang taong unang nagtaboy sa kanya sa gitna ng unos ay ang taong kailangan ng kanyang tulong upang mabuhay. Pipiliin ba niyang maging kasing lamig ng ulan o lulunurin niya ang lahat ng puot upang magbigay ng isang huling pagkakataon? Mabilis ang bawat hakbang ni Thireen sa malawak at makintab na sahig ng paliparan. Ang bawat pagtama ng kanyang matulis na sapatos sa marmol na sahig ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagnanais na tuluyan ng iwan ang bansang pinagdaanan ng kanyang mga panloloko.
Mahigpit ang hawak niya sa hawakan ng isang malaking itim na maleta na tila ba doon nakasalalay ang kanyang buong hininga. Sa loob niyon ay nagtatago ang mga perang inisyal na bayad mula sa mga investors na kanyang niloko. Mga perang ninakaw niya sa ilalim ng ilong ni Tarko at Doña Trivela. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat direksyon, mapagmasid at laging handang lumusot sa anumang butas ng pagkakataon. Sa kanyang isipan, nararamdaman na niya ang init ng sikat ng araw sa ibang bansa, malayo sa pamilya Villen at malayo sa kahirapang muntik na niyang balikan. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip ang katangahan ni Tarko. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay isa lamang bait na ginamit niya upang makuha ang gusto niya. Everything is going according to plan. Sa wakas, I can start a new life and leave all those losers behind. Bulong ni Thireen sa kanyang sarili habang maingat na inaayos ang kanyang salamin sa mata. Pagdating sa harap ng immigration officer, inabot ni Thireen ang kanyang pasaporte kasama ang isang pekeng dokumento na kanyang ipinagawa sa tulong ng kanyang mga lihim na koneksyon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado at punong-puno ng kumpiyansa. Pinanood niya ang bawat galaw ng opisyal, ang pagbuklat ng mga pahina at ang pagpasok ng kanyang impormasyon sa sistema ng computer. Ngunit sa isang sandali, ang bawat ugong ng mga tao sa paligid ay tila naglaho sa pandinig ni Thireen. Ang matalim at mapanuring tingin ng opisyal ay nagtagal sa screen ng monitor. Ang bawat segundo ng katahimikan ay naging parang isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa kanyang lakas. Ang pula at kumukurap na liwanag sa screen ng computer ay nagpahiwatig ng isang babala na nagpatigil sa mundo ng babaeng akalang siya ay nakatakas na. Miss Thireen, maaari po ba kayong sumama sa amin sa opisina? May kailangan lang po kaming i-verify sa inyong whole departure order. Mahinahong wika ng opisyal, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Thireen. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng isang desperadong takot. Sinubukan niyang magwala at magprotesta. Ang kanyang tinig ay naging matinis at puno ng paimbabaw na galit. Sa kanyang pagtatangkang tumakas, nabitiwan niya ang kanyang maleta. Ang pagtama nito sa matigas na sahig ay naging dahilan upang bumukas ang lock nito. Nagsabog ng mga bundle ng pera at mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang mga pekeng transaksyon sa harap ng maraming tao. Ang mga tao sa paligid ay tumigil. Ang kanilang mga paningin ay puno ng pagkamangha at pandidiri sa nakitang ebidensya ng kanyang kasakiman. Habang maingat na pinupusasan ng mga airport security si Thireen, ang ahas na matagal nang gumagapang sa dilim ay sa wakas ay nahuli sa sarili niyang bitag. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay wala ng silbi. Ang katarungan na inihanda ni Attorney Theron ng nakaraang gabi ay hindi nagbigay ng anumang pagkakataon para sa kanyang pagtakas. Sa kabilang dako ng lungsod, habang pinagmamasdan ni Line ang payapang sikat ng araw na tumatama sa bakuran ng kanyang mansyon, muling tumunog ang kanyang telepono. Ito ang tawag na maglalagay sa kanya sa isang panibagong pagsubok ng damdamin. Isang boses mula sa pampublikong ospital ang muling nagpaalala sa kanya na sa kabila ng katarungang nakamit, may isang buhay pa ring nakasalalay sa kanyang desisyon. Si Doña Trivela ay muling inatake at sa pagkakataong ito, ang kanyang kalagayan ay mas malala. Walang ibang kamag-anak ang tumutugon at ang matanda ay gising na, ngunit hindi na makapagsalita. Ang tanging nagagawa ay ang lumuha habang nakatingin sa kisame ng malamig na ward. Hahayaan ba ni Line na mamatay ang taong bumasag sa kanyang puso? O ang pagpapatawad ang magiging huling hakbang sa kanyang ganap na paglaya? Ang bawat hakbang ni Line sa pasilyo ng pampublikong ospital ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga anino ng kanyang nakaraan.
Ang amoy ng malakas na gamot at malinis na kemikal ay humahalo sa amoy ng lumang gusali. Isang atmosfera na malayo sa marangyang buhay na nakasanayan ni Doña Trivela sa loob ng isang masikip na ward kung saan ang bawat kama ay halos magkadikit na. Natagpuan ni Line ang kanyang dating biyenan. Ang matanda ay nakaratay sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga pader ng silid at ang kalahati ng kanyang katawan ay tila naging bato na dahil sa inabot na stroke. Ang bawat marahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib nito ay nagpapakita ng hirap sa paghinga, habang ang mga mata nito ay nananatiling nakadilat, punong-puno ng matinding takot at pangungulila. Nang maramdaman ni Doña Trivela ang presensya ni Line, isang mabilis na pagbabago ang rumehistro sa kanyang mga mata. Ang dating mapanghusga at mapagmataas na tingin ay napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga labi, ngunit tanging isang pautal-utal at mahinang boses ang lumabas mula sa kanyang tuyong lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang matalim na punyal na pilit inilalabas sa gitna ng kanyang panghihina. Line, please tulungan mo ako. Utang na loob. Pakiusap ng matanda. Habang ang isang kamay nito ay nanginginig na pilit inaabot ang dulo ng damit ni Line. Ipagbili mo ang bahay. Kailangan ko ng pampagamot. Huwag mo akong pabayaan dito sa malamig na ward na ito. Tarko is gone at ikaw na lang ang natitira. Tinitigan lamang ni Line ang matanda nang walang anumang bakas ng galit o puot sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dating nag-aalab na apoy ng sama ng loob ay tuluyan nang napalitan ng isang malalim at payapang dagat. Hindi siya nandito upang maghiganti o makitang naghihirap ang matanda. Nandito siya upang tapusin ang isang kabanata ng kanyang buhay na matagal na niyang pinapasan. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na tela na may nakataling pisi. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, Doña Trivela. Mahinahong wika ni Line, ang boses niya ay tila isang banayad na hangin na nagdadala ng katotohanan. 5 taon akong nanatili sa tabi ninyo dahil sa paniniwalang may utang na loob ako sa inyong pamilya. Ngunit sa gabing pinalayas ninyo ako at ang anak ko, doon ko napagtanto na matagal ko na itong nabayaran ng aking dignidad at pagkatao. Binuksan ni Line ang maliit na tela at maingat na inilapag sa ibabaw ng metal na mesa sa tabi ng kama ang mga nilalaman nito. Ang bawat barya ay naglalabas ng tunog ng pagtama sa ibabaw ng bakal na mesa, isa-isa, hanggang sa mabuo ang eksaktong halaga ng baryang kinuha ni Trivela mula sa alkansya ni Taren noong gabing iyon. Ang bawat piraso ng salapi ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, sumisimbolo sa bawat patak ng luha at bawat insulto na tiniis ni Line. Ito ang halaga ng alkansya ni Taren na binasag ninyo, sabi ni Line, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa matanda ng walang kurap. Bayad na tayo, Doña Trivela. Hindi dahil sa kailangan ko ang pera, kundi dahil ayaw ko ng may anumang ugnayan na magbibigkis sa atin. Pinatatawad ko na kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Tinalikuran ni Line ang umiiyak na matanda, hindi na pinakinggan ang anumang susunod na pakiusap o dahilan nito. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang bawat hakbang, tila ba ang mabigat na tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol at nahulog sa lupa. Ang bawat hininga niya ay nagdadala na ngayon ng sariwang hangin ng kalayaan. Paglabas niya ng gusali, ang madilim na kalangitan ay muling naglabas ng malakas na buhos ng ulan, katulad ng gabing siya ay pinalayas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumatakbo ng may takot. Sa tapat ng pintuan ng ospital, nakatayo si Attorney Theron Lucero. Hawak ang isang malaking itim na payong
na handang sumalag sa bawat patak ng ulan. Ang tingin ni Theron ay puno ng paghanga at tahimik na suporta. Tila ba naiintindihan nito ang bawat emosyong pinagdaanan ni Line sa loob ng silid na yon. Lumapit si Line sa ilalim ng payong at sa ilalim ng proteksyon ng lalaki, sabay silang naglakad patungo sa sasakyan habang ang ulan ay lumilikha ng isang malungkot ngunit payapang himig sa paligid. Habang ang bawat butil ng tubig ay tumatama sa bubungan ng payong, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Line. Sapat na ba ang pagpapatawad upang burahin ang bawat bakas ng sakit? O ang ulan ba ay tanda lamang ng pagsisimula ng isang bagong bagyo sa kanyang puso? Sa labas ng ospital, ang bawat butil ng ulan na tumatama sa tela ng malaking itim na payong ay lumilikha ng isang banayad at tila musikang nagpapatulog sa gulo ng isipan. Nakatayo roon si Attorney Theron Lucero, matatag at hindi natitinag sa kabila ng masungit na panahon. Nang makita niya si Line na lumabas mula sa pintuan ng gusali, isang marhang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng nangiti na nagpapahiwatig na handa siyang maging kanlungan sa gitna ng anumang unos. Dahan-dahang lumapit si Line. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang pagnanais na umiwas o itago ang kanyang mga mata. Wala na ang takot, wala na ang hiya. Sa ilalim ng malawak na proteksyon ng payong ni Theron, naramdaman ni Line ang init na nagmumula sa presensya ng lalaki. Isang init na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng lakas upang muling huminga ng maluwag. Isinakay ni Theron si Line sa kanyang sasakyan at tahimik silang naglakbay patungo sa mansyon na ngayon ay ganap na muling pag-aari ng babae. Ang kalsada ay basa at nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Tila ba bawat dumi ng nakaraan ay hinugasan na ng ulan. Pagdating nila sa tapat ng malaking gate, hindi na naramdaman ni Line ang bigat sa dibdib na dati niyang nararanasan tuwing papasok sa lugar na yon. Ang bakal na tarangkahan ay dahan-dahang bumukas, hindi na bilang isang rehas ng kulungan, kundi bilang isang pintuan patungo sa tunay na kalayaan. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang mansyon ay malinis at tahimik. Wala na ang amoy ng panlilinlang at ang ingay ng mga mapangaping tinig. Huminto si Line sa gitna ng sala. Pinagmamasdan ang bawat sulok na siya mismo ang nag-alaga sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon, ang bawat gamit at bawat dingding ay tila bumabati sa kanya bilang tunay na may-ari. Umupo si Line sa malambot na sofa at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang kapayapaan na kay tagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Everything is quiet now, Line. Wala nang mananakit sa iyo rito. Mahinahong wika ni Theron habang inilalagay ang 2 tasa ng mainit na kape sa ibabaw ng mesa. Tumabi si Theron sa kanya. Sapat ang distansya upang hindi siya mailang, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman niya ang suporta nito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, isang munting hibla ng buhok ni Line na nabasa ng ulan ay humarang sa kanyang mukha. Maingat at dahan-dahang itinaas ni Theron ang kanyang kamay at sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, marahan niyang hinawi ang buhok ni Line patungo sa likod ng kanyang tainga. Ang bawat pagdampi ng daliri ng lalaki sa kanyang balat ay nagdala ng isang kuryente ng kilig na nanggagaling sa purong respeto at paghanga. Hindi ito ang uri ng paghawak na nagnanais umangkin, kundi isang haplos na nangangakong poprotektahan siya. Line, alam kong marami ka pang pinagdadaanan at hindi ko minamadali ang lahat. Muling pagsasalita ni Theron, ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagbibigay ng kapanatagan. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. I want to be your partner, not just in legal battles but in rebuilding your life. I'll stay here as your shield, however long it takes for you to feel whole again. Tumingin si Line kay Theron at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang kinabukasan sa mga mata ng lalaki. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa isang pag-asang muling sumisibol sa gitna ng mga abo ng nakaraan. Akmang sasagot na sana si Line nang mapansin niya ang isang puting sobre na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Tila ba kakarating lang nito mula sa koreo. Tumayo si Line at kinuha ang sobre. Ang selyo sa labas nito ay nagpadama ng isang biglaang lamig sa kanyang mga kamay. Galing ito sa provincial jail kung saan kasalukuyang nakakulong si Tharko. Ang pamilyar na sulat kamay ng asawa niya sa labas ng sobre ay tila isang multo na pilit bumabalik mula sa hukay. Ano ang huling pakay ng lalaking sumira sa kanyang buhay ngayong nagsisimula na siyang makahanap ng sariling liwanag? Ang puting sobre na hawak ni Line ay tila nagtataglay ng sariling bigat. Isang paalala ng 5 taong pagdurusa na pilit pa rin kumakapit sa kanyang mga daliri. Marahan niyang binuksan ng liham. Ang bawat pagpunit sa papel ay naglalabas ng tunog na tila isang huling paghinga ng nakaraan. Sa loob niyon ay ang sulat kamay ni Tharko, magulo at tila isinulat sa gitna ng matinding galit at desperasyon sa loob ng malamig na selda ng provincial jail. Habang binabasa ang bawat linya, ang mga salita ni Tharko ay tila mga huling patak ng lason na pilit pa ring nanunuot sa puso ni Line. Sa halip na humingi ng tawad, puno ang liham ng paninisi. Isinulat ni Tharko na kung hindi lamang daw naging matigas ang loob ni Line, kung naging masunurin lang daw ito at hindi nagsumbong, hindi sana siya mabulok sa kulungan at hindi sana naghihirap ang kanyang ina sa ospital. Sinisisi siya nito sa pagguho ng kanilang pamilya. Tila ba ang bawat kasalanan at panlolokong ginawa nito ay kasalanan ni Line dahil hindi niya ito hinayaang magpatuloy. Tumigil ang pagbabasa ni Line sa gitna ng pahina. Inasahan niya ang muling pagbalong ng mga luha, ang muling pagkirot ng kanyang dibdib sa tindi ng sakit. Ngunit sa kanyang pagkabigla, wala siyang naramdaman kundi ang isang malalim at malamig na katahimikan. Ang mga salita ni Tharko na dati ay sapat na upang mapaluhod siya sa takot ay tila naging mga walang kwentang ingay na lamang ng hangin. Napagtanto ni Line na ang kapangyarihan ni Tharko sa kanyang damdamin ay tuluyan ng naglaho kasama ng kanyang mga maling akala. Ang lalaking nasa likod ng mga rehas ay hindi na ang halimaw na kinatatakutan niya, kundi isang hapis at kaawa-awang anino na hindi matanggap ang sariling pagkakamali. Dahan-dahang lumakad si Line patungo sa bakuran ng kanyang mansyon, kung saan ang mga tuyong dahon ay nagkalat sa ilalim ng naglalakihang puno. Kumuha siya ng isang maliit na posporo. Sa ilalim ng nagbabadyang muling pagdilim ng langit, sinindihan ni Line ang dulo ng liham. Pinanood niya ang bawat maliit na apoy na dahan-dahang lumalamon sa bawat salitang isinulat ni Tharko. Ang puting papel ay unti-unting naging itim na abo, naglalaho at tinatangay ng hangin patungo sa kalawakan. Ang usok na nagmula sa nasusunog na papel ay paitaas na sumama sa simoy ng hangin. Tila ba kasama nitong dinadala ang lahat ng natitirang bigat sa kaluluwa ni Line. Paalam, Tharko, malaya ka na sa aking galit dahil hindi ka nakarapat-dapat sa anumang bahagi ng aking puso. Bulong ni Line sa hangin habang ang huling bahagi ng papel ay tuluyan ng naging abo sa kanyang mga daliri. Isang matamis at masiglang tawag mula sa likuran ang nagpabalik kay Line sa kasalukuyan. Nakikita niya si Tharen na patakbong lumalapit sa kanya mula sa loob ng bahay. Ang bata ay rurok ng kaligayahan, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hawak ang isang bagong alkansyang baboy na yari sa makintab na seramika, isang regalo na ibinigay ni attorney Teron Lucero ng hapong iyon. Sa bawat hakbang ng bata, maririnig ang marahang tunog ng mga barya sa loob nito. Isang bagong simula ng pag-iipon ng mga pangarap na hindi na muling mababasag ng sinuman. Niyakap ni Line ang kanyang anak nang napakahigpit. Ang amoy ng bata ay tila isang gamot na nagpahilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Tumingala siya sa itaas, kung saan ang mga itim na ulap ay dahan-dahan nang nahahawi upang bigyang daan ang isang maliit na asul na bahagi ng kalangitan.
Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang bawat patak ng ulan na naranasan niya ay naging bahagi na lamang ng nakaraang nagpatatag sa kanyang pagkatao. Habang hawak ang kamay ni Taren, naramdaman ni Line ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang katahimikan na hindi dala ng kalungkutan, kundi ng isang pusong handa ng muling magmahal ng walang takot. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang malalim na pagbabago sa panahon ang naghihintay sa kanilang dalawa. Paano nga ba magbabago ang lahat matapos ang 2 taon na lilipas sa isang kisap mata? 2 taon ang mabilis na lumipas, tila isang kisap mata na nagpabago sa agos ng panahon at naghilom sa bawat sugat na iniwan ng bagyo. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay banayad na tumatama sa makintab na sahig ng bagong bukas na sangay ng minimart ni Line. Ang amoy ng sariwang kape at bagong luto na tinapay ay humahalo sa amoy ng kalinisan at tagumpay sa loob ng establishmento. Hindi na ito ang maliit na tindahan sa bodega. Isa na itong simbolo ng pagsisikap ng isang babaeng tumangging manatiling biktima. Si Line, na ngayon ay suot ang isang simpleng puting blusa na nagpapakita ng kanyang likas na ningning, ay maingat na nag-aayos ng mga paninda sa istante nang may ngiti sa kanyang mga labi. Line, Haja, masyado ka namang masipag. Hayaan mo na ang mga tauhan mo dyan. Malambing na sita ni Aling Talisa habang inilalapag ang isang basket ng mga sariwang prutas. Si Aling Talisa ay hindi na lamang isang kapitbahay para kay Line. Siya na ang naging katuwang nito sa negosyo at ang tanging ina na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagkalinga. Ngumiti si Line at lumapit sa matanda. Hinawakan nito ang mga kamay ni Aling Talisa nang may matinding pasasalamat. Ang bawat tulong na ibinigay ng matanda noong gabing wala siyang masilungan ay ibinabalik ni Line ng higit pa sa material na bagay. Ang tunay na utang na loob ay hindi isang tanikala, kundi isang ugnayan ng 2 pusong nagmamahalan. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat, Tita Talisa. It's my way of saying thank you to life. Sagot ni Line nang may kislap sa mga mata. Isang matangkad at pamilyar na anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa pintuan. Pumasok si Attorney Theron Lucero, hindi na bilang isang abogado sa korte, kundi bilang isang matibay na haligi ng buhay ni Line. Nakasuot ito ng kaswal na polo, bit-bit ang isang maliit na bag ng mga paboritong Crayola ni Taren. Ang bata, na ngayon ay 7 taong gulang na at puno ng sigla, ay mabilis na tumakbo patungo sa lalaki at yumakap sa binti nito. Binuhat ni Theron ang bata, at ang tunog ng kanilang sabay na pagtawa ay tila isang musikang bumabalot sa buong tindahan. Lumapit si Theron kay Line. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa babae nang may hindi nagbabagong paghanga. Maingat niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Line, isang haplos na nagdadala ng matinding kilig at kapanatagan. Walang salitang binitawan, ngunit sa pagtama ng kanilang mga paningin, naramdaman ni Line ang pangakong hinding-hindi siya muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Ang kanilang pag-ibig ay isang mabagal na apoy na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng liwanag sa madidilim na bahagi ng kanilang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, sumagi sa isipan ni Line ang mga anino ng nakaraan. Si Tharco ay nananatili pa rin sa loob ng piitan, binubuno ang parusa sa kanyang mga kasalanan, habang si Doña Trivela ay nananatiling tahimik sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman. Wala ng kapangyarihan at wala ng boses na makakapanakit. Napagtanto ni Line, naganap na niyang napatawad ang mga ito, hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil tinanggal na niya ang bigat ng galit sa kanyang sariling puso. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na magdikta sa kanyang kinabukasan. Nakamit na ni Line ang tunay na kapayapaan. Ang mansyong dati ay kulungan ay isa na ngayong tahanang puno ng halakhak at mga pangarap. Ang bawat barya sa bagong alkansya ni Taren ay sumisimbolo sa mga bukas na hindi na kailanman
muling mababasag. Habang pinagmamasdan ni Line ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga palad, isang malalim na pagninilay ang bumangon sa kanyang kaluluwa. Ang tunay na utang na loob ay hindi ibinabayad sa pagpapakumbaba sa maling tao. Ang tunay na utang na loob ay iniaalay mo sa sarili mo, sa pagbangon mula sa putikan, sa pagtatanggol sa iyong halaga, at sa pagyakap sa pagkakataong muling lumigaya. Dahan-dahang hinawakan ni Theron ang kamay ni Line at sabay nilang pinanood si Tharen na masayang naglalaro sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Tapos na ang gabi ng pagtangis. Sa wakas, ang umaga ay nananatili na sa kanilang piling.